What's up awesome people? In this video, sumama ulit ako sa Yaya Ride ni Master Ian Howe. This time, ang ruta ay Sierra Loop. Kasama din namin ang usual cast ng Team Apple, sila Charson TV, Uy si Batman, Sir Ronnie. And this time, si Doc aka Mekaniko Martillo naman ang present dahil wala si Sir Noel TV. Tara, silipin natin ang natatagong ganda ng Sierra Madre via Marilake. Good morning! Sama tayo sa Yaya Ride ni Ian Howe sa Sierra Loop. Medyo madugo sa kuruahon doon. So, yan, let's go. Time check, it's 2:58 a.m. I think medyo late na ako kapag ride up was 4:30. So, tara habol tayo. Ang Sierra Madre na ruta is one of the most challenging route para sa mga siklista. Approximately 44.5 kilometers ang one-way na ruta na ito from Masinag to the iconic Sierra Madre Hotel. And ang elevation gain niya is roughly 850 to 950 meters. Aahunin mo ang Buso-Buso, tapos lusong sa lower Buso-Buso or yung sa sikat na bulaluhan ng Manggigs. Tapos aahunin mo ulit puntang Palo Alto, Garden Cottages, Masungi Geo Reserve, Devil's Corner, hanggang sa paakyat ng Treasure Mountain bago mo marating ang Sierra Madre Hotel. Panawi na tayo guys. May tsura ng Panawi pagka madaling araw pag wala mo nga mong sasakyan na nagpapagawa or naghahanap ng mga car parts. Linis. For 30 a.m. na makarating ako sa kanto ng Congressional Avenue at yun din na nakaset na ride out time. Iniisip ko, baka makasalubong ko ang grupo. Pero aga ata nila nag-ride out Napalis na pala sila at naiwan kami. Dito, na-meet ko si Sir John Mejorada. Umaspas na kami para makahabol sa grupo. At dito na namin inabutan sa Masinag sila Sir Ian dahil may isang kapotpot na nabutasan ng gulong. Nagpahinga muna kami saglit gawa ng pagod sa paghabol namin. Pagkaayos ng gulong, nag-ride out na ulit kami kasama ang grupo. Pangalawang beses ko na tinira itong ruta na to. Una was with my lodi pinsan na si Moti. Bali umabot din sa 127 kilometers yung total distance and yung total na elevation gain naman ay umabot sa 1,673 meters. Second time na pero mahirap pa din siya akitin. Tila konti lang ang nag-join ngayon. Di tulad ng mga nakaraang Yaya Ride kung saan halos mapuno ang kalsada ng mga siklista na kasama. Siguro dahil Sabado na schedule ang ride ni Sir Ian, marami ang mga may pasok pa sa kanya-kanyang trabaho. Paakyat na kami sa Kabading Climb. Ito yung ahon na paborito ng pinsang kong si Moti. Isa din ito sa mga makunat na ahon papuntang Buso-Buso. May mga bukuhan dun sa taas pagkatapos ng ahon kung saan pwede kang magpahinga at magbuko break.
Hindi na kami huminto pagkatapos ng ahon para mag-coco break kasi oras na para lumusong. Jeng! Sabay ako, Jeng! At dito narating na namin ang buso-buso. Di na din kami huminto. Sayang at may sea of clouds pa naman pero okay lang kasi lusong na ulit papuntang Mang Dix. Pagkatapos ng lusong, umalas na ako sa grupo para mag-refill and mag-refuel sa Dali at 7-Eleven. Siyempre, kailangan natin yan dahil mas matitindi na yung mga susunod na ahon. Nakakatuwa kasi ang mura ng tubig sa Dali, 11 pesos lang per liter. Mura na itong tubig ah. Parang ang kanakot yung kami nagtutulog. Lalo kami nagtutulog. Ay po lang ito. Parehas. Pagkakasabay. Solo ride na to. Iiwan na ulit ako. Okay lang. Na bis wala akong maabala. Sana maabutan ko pa sila ron sa parang breakfast from Spider
Ito na yung unang mahabang ahon pagkatapos ng lusong ng lower Puso-Puso. Makunat din ito padyakan dahil naglalaro between 7 to 9% gradient yung slope ng ahon. Parang papunta na ako sa langit habang umahon dahil sa sobrang liwanag ng sikat ng haring araw. Pagkatapos ng mahabang ahon, naalala kong may dalang nga pala akong drone. Kaya nagpalipad muna ako para makakuha ng magagandang video. Enjoy! Sa puntong ito, niisip ko na hindi ko na maaabutan yung grupo na sinamahan ko. Sinet ko na sa isip ko na talagang solo ride na to para hindi ako maboard. Nag-relax and chill na lang ako sa pagbabike para enjoy ng magagandang views ng kulay green na paligid. Sa part na to ng Marilake, mas nagdoble ingat ako sa pagbabike. Pagdating kasi ng Palo Alto, dadami na yung mga namimitik sa paligid ng daan. Kanya-kanya silang pwesto sa Marilake. Dito na din unti-unting lilitaw yung mga kamote riders na bumibanking-banking sa mga korbada. Di ko naman nila lahat, pero may mga riders na sadyang nagpapasikap para mapitikan na maganda.
Dahil nga naka-mindset na ako na solo ride na to, naisipan ko na magkape at kumain muna ng konti sa isa sa mga karinderya sa gilid ng daan. Ang galing! Dati mga mobile na kapihan lang ang makikita mo sa Marilake. Yung tipong nakapark lang sa gilid yung kotse nila, tapos may nakasetup na maliit na coffee bar sa tabi o di kaya sa trunk ng sasakyan. Then mga maliliit na upuan lang. Ngayon, talagang may pwesto na. Sabi ni ate, wala silang binabayaran na upa. Laking menos nga naman kung maliit na negosyante ka. After ko makapagpahinga, tumuloy na ulit ako sa pagpadyak at in-enjoy ang kulay green na paligid. Inahon ko na din ang makunat na garden cottages. Habang umaahon papunta ng Masungki, ay nakita kong isa sa mga pinakapaborito kong cyclist vlogger, si Tito Jean ng Riding and Bike with Titos. Morning, Tito Jean! Nakita rin kita ulit! Yes! Basta, sir? Ayos naman, ayos naman. Sumama ako sa yaya ride ni Ian now, pero solo ride na lang pala ngayon. Kasama din pala ni Tito Jean ang iba pang mga titos, ang kanyang ever reliable na si Papa Dom, Tito Xiao, at yung isa nakalimutan ko ang name. Sayang wala si Tito Joel. Siya na din. Tara! Natuwa naman. Nakita ko si Papa Doms kanina nung nagpapahinga ako rin sa tindahan. Kasi hindi ko mainisip na makikita kita ngayon. Nakita ko lang yung helmet mo kaya hinabol kita. Ayun, si Xiao, yun naka-giant, bago yung bike niya, ano? Sabi ko, familiar sa akin yun eh. Ayun pala! Morning, sir. Tito Joel, wala ano? At eto na yung lusong pagkatapos ng Devil's Corner. Lusong ito para sa mas matatarik na mga aahonin papuntang Treasure Mountain. Hindi na ako nakapag-video paahon ng Treasure Mountain dahil sa haba at tarik ng mga ahon.
Dito, naiwan na din ako ng mga mamaw na titos dahil luminto ako at nagpahinga bago ang final ahon ng Treasure Mountain. Di ko alam na hinintay pala nila ako sa Sierra Madre Hotel. Sorry na, Tito Jean. Nakarating na din ako sa Pico de Pino at nakita ko yung mga ibang kasama sa grupo, kaya pumasok na ako. At ayun, inabutan ko nga ang Team Apple. Salamat Spider Philippines para sa free breakfast. At syempre, kay Sir John Mejorada dahil pinirap niya sa akin yung spider shades niya para sa meal stub. Narewarda naman agad yung kabaitan niya kasi nanalo siya ng bagong spider shades. Napag-decide na pumunta na lang kami sa Sierra Madre Hotel para mag-group picture at wag na i-loop ang ride. Kaya after ng picture-picture, lumarga na ulit kami pabalik para lusungin yung mga inaahon namin. This time, mas marami na yung lusong kesa sa ahon. Oras na para pumadyak ulit. Maraming lusong na to pero may dalawang masakit na aahonin. Yung packet ng Big C at yung sa buso-buso. Tara na! At eto na nga, nakababa na kami sa lower Buso-Buso. Halos wala pang isang oras namin binaba, yung ilang oras naming inahon kaninang umaga. 11:30 AM na at tirik na tirik yung araw. Panandalian kaming nagpahinga sa gilid ng kalsada na merong silong bago namin auunin yung Buso-Buso. That's 3 kilometers of climb na may average gradient na 4%. Banayad lang kung tutuusin, pero mas challenging siya dahil sa sobrang init ng sikat ng araw.
Dito na kami sa Ahon Coffee nag-regroup. Nagkape muna kami nila Sir Ian, Charles on TV, and Doc. Habang yung iba naman ay nagpahinga bago kami tuluyang lumusong at magkalas-kalas para umuwi. Talagang walang kupas ang ganda ng Sierra Madre. Sana huwag itong sirain at patuloy na alagaan para sa mga susunod na generations. Hanggang sa susunod na ride. Salamat!